Magandang araw mga boss, nasa biyahe na itong manugang ko nung biglang bumalik dahil nga sa hirap ng umusad itong sasakyan niya. Anong model to? 2025. 2025? Inapakan mo accelerator, ayaw humata? Ayun nga daw yung na-experience niya na kahit apakan niya itong gas pedal, ayaw na raw umabante itong sasakyan. Pero nung binomba yung gas pedal, Ay, umilaw ulit. umilaw ulit siya. Pero nung una-una pa, ayaw talaga kahit inatabakan ko na Kahit ayaw. una, ayaw Ayaw talaga. umangat nung RPM niya. Ayaw umangat ng RPM. Hanggang sa namatay, tapos pinaandar ko ulit. Ah, sige, start mo nga. Ipa-start ko yan mga boss, baka sakali makuha ko ito sa tingin, mawala yung problema. Sa observation ko dito sa pag-start ng makina mga boss, wala naman akong nakitang kakaiba. Kita nyo, matining naman itong andar ng makina. Dahan-dahan accelerator, dahan-dahan ha. Dahan-dahan lang. At sa nakita ko, wala namang umingi dito sa makina, tapos wala naman siyang palya. Actually mga boss, brand new ito nung binili. At alagang PMS daw. Ilan na ba yung tinakbo dyan? 13, 14, Bitaw, bitaw. Labas ko muna. Ilan yung tinakbo niya? 13,400. 13,000. Ang unang naging suspect ko dito mga boss, yung mass airflow sensor. Kasi nga, ganyan sila mag-alagang PMS. Mamaya mga boss, makikita nyo. Hindi ba kumakajot-kajot? Makakadip siya pa. Kumakajot? Ang possible niyan sa air filter, sa mass airflow sensor, sa gas, o sa fuel filter. Pwede rin syempre sa spark plug niya. Paabot ka yung scanner ko. Kaya ang pinaka-the best dito mga boss, bago ko simulan yung trabaho, iscan ko muna itong makina. At syempre naman, i-switch off ko na rin itong makina niya. Tapos kung makikita nyo, ikinokonek ko na itong socket wire ng scanner ko. Ayan na mga boss, naikabit ko na. Sa pag-scan naman mga boss, madali lang. Syempre, alam mo naman na yung ganitong sasakyan, Asian, tapos saan gawa, o sa Japan, tapos anong klaseng sasakyan. Diba? Ganun lang naman mga boss. At hindi rin mawawala doon yung kung anong model yung sasakyan, at syempre yung type ng makina. Gaya nito, tanungin ka kung saan gawa, o di sagot mo dyan, Japan. Tapos hanapin mo na ngayon yung pangalan ng sasakyan at yung type ng makina niya. Alam niyo mga boss, hindi talaga ako makamove on dito sa PMS na ginawa sa sasakyan. Kasi danas na danas ko yan, yung salitang alagang PMS. Model Kala ko 2025? nga sa mga customer ko lang mararanasan yun eh. Yung pala sa sasakyan din ng manugang ko at ng anak ko, mararanasan ko rin pala. Ano, bigla lang siya hindi makahatak? Oo pa. Paangat, nung nakatawid pa ako ng elevated U-turn, tapos nung papasok na ako ng BGC, nagdadrag na siya, ayaw mag-accelerate. Parang nanginginig na yung makina. Sa pag-scan na ginawa ko mga boss, quick test ko muna yan. Well, maintain sa kasa to, di ba? Oo pa. Nadaling ko nga yun sa isang linggo ulit eh. Pag nag-15K na. Narinig yung mga boss, sabi ng manugang ko, well maintain ito sa kasa. Na ganyan din yung sinasabi ng mga ginagawa kong customer. Battery. Hindi mo siya nag-check engine? Nag-check engine siya pa na namatay. Wala siyempre, patay makina eh. Pag namatay ang makina mo talaga, iilaw lang yung check engine. Pero hindi ibig sabihin, check engine na siya. Tapos, in-start ko ulit. Mandar. Mandars lumakad. Nakakapagtaka lang Lumakad na ulit siya. 2025 model, ganyan. Tapos yung tinakbo, 13,000 pa lang. Kaya nga pa. At ang malupit doon, yung ang alam ni customer, alagang PMS talaga itong sasakyan niya. Pero magtataka ka, mangyayari yung hindi mo inaasahan. Diba? Sa kabila ng lahat na alam mong na PMS itong sasakyan mo. Okay naman, wala problema yun. Okay, tingnan natin sa report. Okay naman eh. Okay lahat, walang problema. It's not kung may problema. Wala eh, okay siya, good eh. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, ima-manual check up ko ito. Sa makina lang ako magtetest gamit itong scanner. Ito na mga boss, abangan na natin yung ilalabas niya na report. Pero sure ako sa map sensor yan. O diba? 1605 oh. Ayan engine history, present history. Engine raw idling. Raw idling kasi yung air filter barado na sa dumi. At ang apektado dyan yung map sensor. Kaya ito naglabas siya ng code. I-erase ko muna yan mga boss. Clear fault code successfully. Wala na yun, barado na. Okay. Ulitin ko yung mga boss, iscan ko ulit itong engine niya. Naninigurado lang ako mga boss.
May mga na-encounter na kasi akong ganitong problema. Baka mamaya kapares din ito yun. Sana lang wag naman. Yun, lumabas na. No fault code present. Okay na. Okay. Pero hindi naman porket na-erase ko na yan mga boss, wala na akong gagawin. Linisin ko pa rin itong mass airflow sensor niya. Kadalasan kasi sa mga ginawa ko, dyan lang galing yung problema. Nakapwesto nga pala yung map sensor dito sa ibabaw ng air filter cover mo. Sigurado ako yung air filter nito hindi pinalitan. Kasi ilang beses na daw ito nagpa-change oil eh. Karamihan sa mga alagang PMS ayun kagad tinitignan ko eh. Marami na kasi akong na-encounter na ganong problema. Alagang PMS pero pag check ko dito sa air filter niya, nako ang dumi. Gaya nito mga boss, tinanggal ko itong air filter. Oh, ang dumi oh. Sa akin kasi mga boss, hindi ko man pinapakita sa video pag nag-change oil ako at marumi na masyado yung air filter, pinapapalitan ko yan. Pero kung kailangan lang siyang hanginan, pinahanginan ko para makatipid si customer, ganun. Ayan yung mass airflow sensor mga boss. After ko mabunot yung socket wire, gumamit ako ng Phillips screw. Pero ko lang naman tatanggalin dyan na dalawang screw. Ayan mga boss, natanggal ko na yung dalawang screw, hugutin ko na itong mass airflow sensor. Tapos sa paglinis yan mga boss, gumamit ka ng mass airflow sensor cleaner. Ayun ang ginagamit ko. Sa paglinis naman yan mga boss, i-spray mo lang itong mass airflow sensor cleaner para matanggal yung alikabok na kumapit dyan or kung ano man dumi. Alam niyo mga boss, nakaraang buwan lang, ganyan na naman yung na-encounter ko. Raw idling din lumabas sa scan ko. Pinalitan ko ng bagong air filter tapos nilinis ko rin yung map sensor, okay na. Balik na ako sa trabaho mga boss. After mahanginan itong air filter, ibalik ko muna yan. Dahil naka-sked na naman sila sa pre-PMS, kaya naman pala. Patutunayan ko yan sa inyo mga boss na yan lang yung naging dahilan. Babiyahe kasi ito ng malayo eh. Gagabihin na daw sila ng uwi eh. Kaya malalaman ko yan pag umulit pa yung problema. Sa mga nakaraang ginawa ko mga boss, ganyan lang ginawa ko. Nilinis ko lang yung map sensor, okay na. Kasi kung napapalitan ito ng air filter, hindi magkakaganyan yan. Eh yung mga inaalaga ako sa saking ganitong klase din eh. Diyan ako maselot sa air filter eh. Pinapapalitan ko agad dahil sinasabi ko, apektado yung mass airflow sensor niya. Pag marumi yung air filter, mabilis siyang dumumi. Kaya nga hindi ko pa ito na-i-scan. Sinabi ko na agad sa manugang ko na map sensor ang problema niyan, sigurado. Kasi nga yung air filter niyan mula ata nung bago, hindi pinalitan. Siyempre kung ikaw bilang isang customer, magtitiwala ka dahil alagang PMS nga eh. Kaya nga yung lumabas na code na raw idling siya, sa map sensor lang yan. Kasi pag sa spark plug mga boss, makakaramdam ka ng palya pag nakabinor. Eh ito nung umpisa pa lang wala sang palya eh. Balik na ako sa trabaho mga boss. After ko may ilagay itong mass airflow sensor niya na ilapat ko siya ng maayos, yung dalawang screw niya mga boss, wag naman masyadong mahigpit pag hinigpitan nyo yan. Tapos yung socket wire dito sa mass airflow sensor, ilagay nyo na. At syempre naman, itong huli, yung negative wire ng battery, i-connect mo na yan dito sa terminal niya. At pag okay na, pwede mo na ngayon pa-start itong makina. Pansinin niyo mga boss yung under nitong makina niya. Di ba matining naman siya? Kaya nga, malabo sa spark plug yung ganong problema. Kasi pag sa spark plug, mapapansin mo yung makina mo habang nakaminor siya, mapapansin mo bigla siya magkakaroon ng palya. Ayun ang pwede na spark plug ang ihahatol ko. Eh kaya lang kung makikita nyo naman mga boss, matining yung under nitong makina. Pero yung ganyang raw idling na naman, kadalasan yan pupunta kagad ako dito sa mass airflow sensor eh. Nililinis ko lang yun, nagiging okay na eh. At kadalasan na encounter ko yun sa mga bago kasi nga yung air filter hindi pinapalitan pero alagang PMS. Ako kasi mga boss, ayoko makialam dito sa sasakyan ng manugang ko at ng anak ko. Kasi pinag-ipunan nilang dalawa yan eh, para mabili. Kaya nga bago ang binili, para wala muna sakit ng ulo. Kaya lang ako tuloy ang sumakit ang ulo eh. Balik na ako sa trabaho. Ito yung napansin ko, magaan na siya i-accelerate. Gumaan na, no? Kanina tagal eh. Pag inapakan ko eh. Before kasi mga boss, nung inapakan ko yung gas pedal, ay umangat tong RPM eh. Umang akala mo wala siyang gasolina. Pero ngayon, konting apak ko lang yan. Angat agad itong RPM niya. Buti na nga lang itong manugang ko, sa akin niya diniretso. Eh paano ko doon sa pinagpapagawaan niya? Tapos iniskan nila, tapos meron siyang lumabas na code. Gagawin kaya nila itong ginawa ko? Kaya ang customer pag walang alam, simpleng problema, butas ang bulsa. Kaya nga minsan mga boss, kapag nanonood ako tapos ganitong klase yung video na ginagawa niya, tawa ko lang tawa eh. Siyempre naman, mapapaniwala mo naman yung customer kasi ipapakita sa iyo yung code. Tapos yung code naman, sasabihin niya yung mga pwedeng panggalingan ng problema. Pero hindi ibig sabihin lahat yun may problema. Pero sa experience ko, lalo't bago yung sasakyan, nako kadalasan yan sa air filter, hindi nagpapalit. Kaya apektado yung map sensor. Eh dahil nga sa wala kang alam, balikan mo ulit si alagang PMS. Sasabihin mo ngayon yung na-experience mong problema.
Siyempre naman sasagutin ka ng napakagalang na sagot. Sige po, ayusin po namin yung problema nyo. Sigurado masosolve yan. Gagamitan ngayon ng scanner yan, tapos pag may lumabas na code, ipapakita sa'yo, tapos ipapaliwanag, hahabaan ng pasakalye, yun na, gastos ka na. Itong sinasabi ko mga boss, hindi yan paninira. Mga kwento sa akin ito ng mga customer na mga ginawa ko, yung mga naging experience nila na nakakalungkot. Tapos yung iba naman na gumagawa, kahit alam na yung problema, hinahabaan pa yung istorya. Tama na nga mga boss, balik na ako sa trabaho, baka may nalulugi na dyan. At syempre naman, para mapatunayan ko sa inyo na dito lang nanggaling yung problema sa map sensor niya, i-manual check ko ulit itong engine niya, in-scan ko siya ulit, dapat wala na siyang lalabas na code, or ang lalabas dapat sa reading niya, no fault code present. Ibig sabihin nun, absent na siya. Kaya na mga boss, reading fault code na. Kaya lang medyo mabagal magbasa itong scanner ko kasi nga celebrity itong ginagawa ko. Alam nyo ba ibig sabihin ng celebrity? Ibig sabihin, libre itong ginagawa ko. No fault code present, okay na. At syempre naman, okay lang sa akin yun. Libre talaga itong pag-scan ko. At muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito na mga boss, gabi na at dumating na ulit itong sasakyan. Kumusta yung biyahe? Ano, okay na? Hindi na ako madyot-kadyot? Marumi lang pala yung ano. Hindi na ako makarating Ano, bigla lang di makatakbo? Yan ang mga boss, oh, gabi na. Umaga, bigla lang siyang tumirik. Ayaw humatak nitong sasakyan. Tapos nagkadyot-kadyot na. Ayun lang ang ginawa ko, nilinis ko lang yung mass airflow sensor, tapos dinilit ko yung fault code niya. Okay naman daw, so far wala naman daw naging problema. Hindi nagbago yung takbo, punta uli siya. Okay. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood.